Kagabi po mga kaibigan, while in bed katabi si Mrs., nanonood kami ng mga reels sa Facebook, nanonood kami ng mga short video sa Facebook tsaka sa socials. I came across to this video, isang babae na umiiyak siya habang nagpiprint siya ng family picture nila. Tapos napanood ko nga yung video, yung asawa pala niya kamamatay lang noong January. At ang kwento kasi doon, last year daw na na-hospitalize yung lalaki, tapos nagkaroon ng cancer, basta cancer sa dugo o ano, basta cancer, nagkaroon ng cancer yung lalaki. And good news naman na gumaling naman siya last year, na na-declare naman siya as cancer free. Tapos pagdating nung January, bad news kasi nag-relapse yung cancer niya, kaya yun, tapos napanghinaan na siya ng kalooban yung asawa, yung mister, yung lalaki, na nagagaling siya, kumbaga na pangunahan na siya ng negativity, ganun. Pero last year sobrang positive daw, malakas ang loob nila, buong family. Tapos kahit si Mrs. din daw niya, kahit yung Mrs. din niya, very positive din, hindi niya pinapakita yung nanghihina siya, nalulungkot siya sa nangyayari, pinapalakas niya yung loob ng husband niya. Kaya lang talagang parang napagod na rin o sumuko ng magpagaling yung lalaki, yung siya mismo sa sarili niya na pagod na din siya. Hindi natin alam kung ano yung reason bakit siya napagod, or syempre katawang lupa niya na napanghinaan na ng kalooban, 'di ba? Kasi pangalawa na nag-relapse na, cancer yun. Alam niyo naman mga kaibigan, pagka cancer talagang mas marami yung namamatay kaysa yung binibless o pinagpapalang mabuhay. So nawala rin yung kanyang asawa noong January lang, early this year. So nung pinanood ko yan, sinishare ko kay mommy na sabi kong ganyan, parang yung buhay ng tao sobrang uncertain, hindi mo alam kung hanggang kailan na lang, parang hindi mo alam, akala mo healthy tayo ngayon, tapos soon after magkakasakit ka at hindi mo alam kung yung sakit mo ba kung gaano kalala, gaano katindi. Nakakalungkot lang kasi meron silang naiwang isang anak, syempre. At alam ko naman na hindi pababayaan ng Diyos yung kanilang family. Napapacheck din kami sa sarili namin. Chine-check din namin yung sarili namin kung what if sa amin mangyari yung ganun. What if isa sa amin ang magkaroon din ng isang malubhang sakit? Parang are we prepared? Prepared ba si mommy? Prepared ba ako? Physically, 'di ba? Emotionally, and lastly financially. Buti na lang si mommy po, meron siyang plan sa AXA Philippines na we call it Health Start, worth 1 million pesos. In the event na magkaroon po ng cancer ang insured, kamukha nung nangyari kay kuya dun sa video, na merong critical illness fund na marireceive si mommy, diba? Or kung sino man insured yung merong ganong plan, kagaya ng Health Start plan. Tapos yung plan na Health Start ng AXA Philippines, it's a combination of life insurance and at the same time critical illness plan, no? So whichever comes first, halimbawa magkaroon ng cancer, ma-receive ng family yung cancer, yung critical illness fund na 1 million. Kung nauna naman halimbawa na kinuha ni Lord yung tao, may marireceive din na 1 million para sa kanyang pamilya. Kasi dito sa Pilipinas, ladies and gentlemen, ang top 3 killer disease talaga, hindi pa rin nagbabago Ayan yung cancer, stroke, and heart attack. Ang maganda sa plan na Health Start ng AXA, yung kagaya ng plan ni Mami, covered ang cancer, stroke, at heart attack. Merong matatanggap na 1 million pesos critical illness fund, pandagdag pampagamot, o kaya naman pandagdag sa savings ng family, o kaya naman pangdagdag sa education ng mga bata na may iiwan. Hindi lang yun 1 million, pwede, depende sa inyo, may 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, depende kung magkano po yung kailangan ninyo. Bukod dun sa plan na yon, meron siyang return of premium. Yung return of premium na yon, babalik sa kanya lahat ng binayad niya in the event na walang mangyari sa kanya. Kasi minsan ganun yung tanong natin, di ba? Chico, what if walang mangyari sa akin? Paano yung mga binayad ko? Dito sa Health Start plan na yon, wala kang dapat ipangamba kasi lahat ng binayad mo ibabalik din sa'yo, di ba? Isipin mo na lang na meron ka pa ring nakalaan para sa iyong family. Ilalaan ko na lang yon para sa aking pamilya at sa future ng aking mga anak. So kung gusto niyo pong malaman yung kagaya ng plan ni Mami Michelle na Health Start plan, if you want to know more about Health Start plan, please feel free to send me a message. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.